Magandang araw Pilipinas, bayan kong liyag. Kumusta po kayong lahat? Ito may panibago tayong reaction video na actually nagawa ko na to kagabi pa. Itong video na to kaya lang hindi ko napansin nung pagkatapos kong i-upload yung nakaraang video ko naisama ko pala siya sa dinidelete ko kasi pag kada upload ko delete kasi cellphone lang ang gamit natin ngayon. Sira kasi yung computer ko. Kaya cellphone lang muna tayo ngayon. So ngayon guys, ang topic natin ngayon ay tungkol dito sa pagpunta ni PBBM sa sa Cebu. So napanood ko kay Bistak Pilipinas bago tong part na to, itong scenario na to. Dinedma daw si PBBM dito pagdating niya. Pero hindi ko alam kung paano natipon to mga taon to. Mahirap naman maghusga pero ayun, nung umpisa daw kasi dinedma to. Hindi siya pinapansin. Kung gusto niyo makita yung full video, nandun sa channel ni Bisdak Pilipinas kung paano siya dinedma doon. Ayun, sige na, umpisa na nga natin to. Huwag na natin patagalin. Nga pala itong video to kukumpara natin sa yung ginawa ni PBBM sa Cebu at ikukumpara natin sa ginawa ni PRRD noon. Sige, tuloy na natin. Bigla din nawala. Sumalakas yung matagal bago nawala. Alam mo, gustong maniwala ng isip ko dito sa ginagawa ni PBBM. Kaya lang wala na, ayaw na talaga niya maniwala. Tingnan mo, halatang ewan ko, masama ba akong nito. Pero talagang kitang-kita. Kasi ako yung type of person na kapag plastic, nakikita ko talaga kagad siya. Kapag plastic ka, hindi mo yan kayang itago sa akin. Kayang-kaya ko tambasahin kapag plastic ka. At yun, kitang-kita ko talaga dito kay Bongbong yung kaplastikan. Tingnan nyo naman. Ewan ko ako nakikita nyo, pero ako talagang nakikita ko kaipokritohan lang talaga itong mga pinagagagawa na ito. Kung tutuusin guys, hindi nyo naman kailangan gawin to yung kakausapin pa tong mga taon to. Kung ikaw, alam mo talaga yung gagawin mo, hindi mo na kailangan yan ganyan, tanong-tanongin pa sila. Instead, gagawin mo na kagad yung nararapat mong gawin. Ano yun? Unang-una, isa. Siyempre, kailangan ka muna, clearing operations ka muna. Tapos, bigyan mo sila ng mga temporary shelters. And then, after that, lahat ng mga devastated or yung mga, lahat ng mga na nawasak na mga bahay, i-relocate mo yung mga nakatira doon. Tapos, after mo i-relocate, lahat ng mga bahay na nasira, paggawan mo ng bahay, total unang-una, kasalanan nyo yan. Kasalanan nyo yan, PBBM. Pinabayaan nyo na ang mga bundok dyan magkaroon ng mga mining. Aminado naman na kayo dyan na merong mining dyan sa bundok na yan. Which is kung hindi dahil sa mining, hindi magkakaganyan yan dyan. Kitang-kita nyo yung putik at tubig na rumagasa. Masyado nyong inabuso yung bundok dyan, kaya nagkaganyan dyan. So, ano ba naman yung ambunan nyo na mga kinita nyo dyan sa mining dyan? Or kung ano mang illegal yung nangyari sa mga bundok dyan. Ano ba naman, gamitin nyo yung mga perang kinita nyo dyan para magpatayo kayo ng mga bahay dyan. Diba? Ganun yung dapat mong gawin. Hindi mo na kailangan gawin yan. Kaya ako talagang hindi ako naniniwala sa mga pinaggagawa mo, Bongbong Kaya mabagal yung mga bus dahil sasabay sa highway. Hindi ko na kaya tiisin ito. Hindi pa tayo sa kabila. Sa threads to. Sa threads. Bagyong Tino,
And nasuhan na kami sa iba't lugar, yung evacuation center na nasira. Ang talagang naging damage ay galing sa baha dito sa bagyong ito. Hindi masyado sa malakas na hangin. At yun ang nakikita kong dahilan dyan kaya naging complacent sila dyan. Hindi nila masyadong pinaghandaan. Kasi in-expect nila na mahina lang yung bagyo. Kasi unang-una, kung tinignan ko kasi sa Google kung gaano kalakas tong bagyong Tino, nakita ko doon na ang lakas ng hangin nito is 155 kilometers per hour lang at bumubugso siya ng umaabot ng 190 kilometers per hour, which is mahina lang talaga yon. Kaya siguro naging kampante sila. Ang hindi nila in-expect yung magiging reaction ng mga bundok diyan. Kaya rumagasa yung mga putik at tubig mula sa bundok. Kasi talaga kung wala nang mag-hold back sa bundok ng mga puno, pucha, elementary pa lang pinag-aaralan na natin yan. Hindi ko alam kung bakit hindi nyo in-expect yan. Kayo na mga engineer dyan sa gobyerno. Bakit hindi nyo na-expect na mangyayari yan? Hindi nyo na-anticipate, na magkakaroon ng soil erosion syempre kapag wala ng mga puno. Hindi, nakakapanlumo kasi ang dami kong mga napanood na video na lalo na yung talagang halos hindi kayanin ng dibdib ko, kaya ganito na lamang yung galit ko pag nakikita ko si Bongbong sa mga ganitong lugar. Yung nakita ko na yung asawa niya, o hindi ko alam kung asawa niya yun or nanay niya, nire-revive niya doon sa bubong yung ang hirap makita yung ganun klaseng senaryo na hindi naman dapat ganun. Kaya sobrang ang hirap panoorin. Nakikita niyo yung kababayan mo na ganun yung nangyayari. Kung hindi sana ganito yung gobyerno natin, sana walang ganun na nangyayari. Nakakaawa sila. Bongbong, grabe. Hindi ko alam paano mo na-attempt to, Bongbong. Hindi ko alam. Sobrang. Tapos ayan lang yung yung iaatid mong tulong sa kanila. Tingnan mo, panoorin nyo. nakita natin na yung mga tinagay dati na mga dike, mga protection ay hindi talaga kaya. Yung bigat, yung dami ng tubig na bumagsak. So what we did, siyempre, nandala ng dati, tumunta na kami. Kahit matibay yung although alam natin na hindi matibay yung mga dike na sinasabi nito ni Bongbong. Dahil sa dami ng tubig na rumagasa dyan, hindi talaga kakayanin. Kasi nga, wala sira yung mga bundok Talagang walang mag-hold ng tubig. Kaya, tingnan mo, hindi naman ganong kalakas yung bagyo Pero dahil walang nakasuporta sa mga bundok, simpleng siyensya lang yan. Siyensya lang. Ang pagbabasihan mo, alam mo na ganito yung pwedeng mangyari. So ayan na ngayon, walang iya ka. Yung resulta ng mga pinagagagawa nyo dyan. Pumunta na lahat ng mga agencies. Of course, nauuna dyan is the DSWD mag-provide ng relief goods para sa mga lalong-lalo na yung mga nasa evacuation center o yung mga na-dislocate, nasiraan ng bahay. Yun ang una. So food and water. Tapos nandyan na yung ating mga medical team para tignan sila kung merong nasugatan, merong
na nagkaroon ng karamdaman dahil sa bagyo at bibigyan ng gamot. Tapos meron tayo pa cash assistance. Ang binibigay natin ngayon 5,000 para sa mga partially damaged na bahay at 10,000 para sa completely damaged. Seryoso ka dyan? 5,000 sa partially damaged at 10,000 sa alam yan. Pera na naman. Ayuda na naman. Yan na lang bang kaya mo, Bongbong? Baka may corruption pa dyan eh. Bihira talaga. Wala na tayong asahan dito sa presidente na to. Walang bukang bibig to kundi pera. Walang yan. Ay nako. O ito, panoorin nyo kung ano yung ginawa ni Presidente Duterte noon sa Yolanda. Umabot na sa 12,545 housing units ang nakumpleto sa ilalim ng Duterte administration na titirahan ng mga biktima ng bagyong Yolanda sa Tacloban City. Sa isang liham para kay Pangulong Rodrigo Duterte, pinasalamatan ni Tacloban City Mayor Cristina Gonzales Romualdez ang mabilis na aksyon ng Pangulo para magkabahay ang mahigit 10. Sino kaya yung Romualdez na yun? Asawa kaya ni Martin Romualdez yun? Kita nyo na kayo mga Romualdez, beneficiary kayo ng ng pabahay na ginawa ni PRRD. Nung tumama yung Yolanda dito sa Pilipinas, hindi pa siya presidente niyan. Tapos nung naging presidente siya, tingnan mo ginawa, Bongbong. Pinatayuan niya ng bahay lahat ng mga nasirang bahay dyan. Ikaw, anong gagawin mo? 10,000? Anong mangyayari dyan? Pucha, kakukula sa ano lang yan eh, sa pakot yero lang, kulang pa yan eh. Ang mahal-mahal ng mga materyales ngayon. Mabihira. 1,000 pamilya na nawala ng tirahan dahil sa bagyong Yolanda. Pinapurihan din ng alkalde ang naging Romualdez ang mabilis na aksyon ng Pangulo para magkabahay ang mahigit 11,000 pamilya na nawala ng... Narinig mo yun? Pucha, mahigit 11,000 pamilya na nawalan ng bahay, binigyan ng bahay. Pucha, Bongbong. Tapos ikaw bibigay mo barya. Pucha, magkano ang budget nyo ngayon taon, nung nakaraang taon? Ang laki ng budget ng nyo, nung nakaraang taon. 2025 budget, sobrang laki. Tapos, ganyan lang. They don't deserve it, Bongbong. They don't deserve it. Grabe. Saan ka humuhugot ng kapal na mukha? Ang tirahan dahil sa bagyong Yolanda. Pinapurihan din ng alkalde ang naging papel ni Office of the Presidential Assistant for Visayas, Michael Dino, upang mapabilis ang rehabilitation efforts sa kanilang lugar. Pinasalamatan din ni Romualdez ang Department of Public Works and Highways sa mabilis na pagtatayo ng mga water services sa relocation sites. Matatandaan na noong 2013 ay tinamaan ang Tacloban ng matinding hagupit ng bagyong Yolanda na tinuturing na pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan ng bansa. Nakita mo yan? Kaya mo yan? Ay nako. Hanggang kailan kaya matatapos tong administrasyon na to? Pero alam nyo mga kababayan, dahil sa mga nangyayaring to, sa likod ng isip ko, meron pa rin akong pananabik or excitement na nararamdaman kasi dahil sa mga pangyayaring ito, nakikita na ng mga tao kung gaano kademonyo, kung gaano kakorap itong gobyernong ito. Sa tingin ko, magagalit na yung taong bayan dito. Tulad yan, meron pa tayong isang bagyo na kinaharap ngayon, yung bagyong Uwan. Tingnan natin kung ano yung ilalabas na ito. Sana wag naman sanang ganun kalala, pero malamang meron na namang ililitaw to. Tapos ito, nabalitaan pa natin na naglabas pa ng fake news.
Yung gobyerno mo, bongbong, para lang ilihis sa issue. Yang dyan sa Cebu. Naniniwala na talaga ako dun sa sinasabi ni VP Sara. Yung flood control issue is just the tip of the iceberg. Ito na yun, malamang. Na-expose na yun nasa ilalim ng iceberg. Lumilitaw na siya. Mga kababayan, mangapit lang tayo na meron pang pag-asa. Itong dilim, itong karimlan na dinaranas natin ngayon, meron dadating ang isang araw, matatapos din lahat tong kahirapan na to. Magpatuloy lang kayong manalangin sa Panginoon na sana wag tayong pabayaan lahat na ano't ano man ang hirap, anumang mga sakunang dumating, sana manatili tayong ligtas. Wag nyo nang asahan pang titino pa tong gobyerno na to dahil mukhang wala silang balak. Walang nang gagawin yan kundi puro magpalusot, idepensahan yung sarili nila at umiwas sa sa asunto na kakaharapin dapat nila. Siguro hanggang dyan na lang muna mga kababayan. Maraming salamat. Mahalin po natin ang Pilipinas kahit nahihirapan na tayong lahat. Peace out. God save the Philippines.